Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum GMRC 2 Quarter 2, Week 1. Ang ating paksa ay pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya. Magandang araw! Bago tayo magsimula ng ating aralin, pag-aralan natin ang mga larawan na aking ipapakita. Unang larawan. Sumunod na larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Pang-limang larawan. Pang-anim na larawan. Pang-pitong larawan. Ano-ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Nagagawa niyo rin ba ang mga nasa larawan? May tiwala ba kayo sa inyong sarili na maipakitang nagagawa niyo rin ang mga nasa larawan? Mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang natutukoy ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya, tulad ng pag-awit, pagsayaw, pagguhit, pagpinta, paglalaro ng sports, pagtugtog ng instrumento. Nakahihinuha na ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Aktibidad. Gawain ng mga mag-aaral upang mapahusay pa ang kanilang talento o kakayahan. Sports. Isang uri ng pisikal na aktibidad o laro na nangangailangan ng kasanayan, ginagawa para sa kompetisyon, libangan o pagpapabuti ng kalusugan. Pamilya, kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Pagpapractice, paulit-ulit na ginawa ang isang bagay upang mapahusay ang talento o kakayahan. Talento o kakayahan, likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Tingnan nating muli ang mga larawan na ginamit natin kanina. Tayo ngayon ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay Talentado Ako. Para sa panuto, tingnan ang larawan at isipin kung kaya mo itong gawin. Kung kaya mo, tumayo at pumalakpak ng 3 beses. Sabihin, talentado ako. At gayahin ang nasa larawan. Kung hindi kaya, manatiling nakaupo. Unang larawan. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Pang-5. Pang-6. Pang-7. Ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Magkakapareho ba kayo ng talento o kakayahan? Bakit oo? Bakit hindi?
Ano-ano ang ginagawa ninyo upang mapahusay pa ang inyong talento o kakayahan? Bakit mahalaga ang magkaroon ng kakayahan o talento? Paano mo ibabahagi ang iyong hilig, kakayahan o talento sa iyong kamag-aral, sa iyong guro, sa iyong pamilya? Mahalagang malaman ang ating mga kakayahan at talento upang makilala ng maayos at mahusay ang sarili na nalilinang din ang tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Unang pangkat, punan ang nawawalang letra na nagpapakita ng iba't ibang kakayahan o talento ng isang mag-aaral. Narito ang mga pupunan na letra. Ikalawang pangkat, pagtambalin ang hanay A, talento o kakayahan sa hanay B, larawan ng talento o kakayahan. Para sa hanay A, pagpinta, pagtugtog, paglalaro, pagsayaw, pag-awit. Sa hanay B naman, larawan ng umaawit, larawan ng naglalaro ng sports, larawan ng nagpipinta, larawan ng tumutugtog ng instrumento, larawan ng nagsasayaw. Ikatlong pangkat, buuin ng puzzle. Ang mabubuong larawan ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang mapahusay ang kakayahan o talento upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Sino-sino ang mga nasa larawan? Paano naging bahagi ng pagpapahusay ng kakayahan o talento ang iyong pamilya? Nagkaroon ba kayo ng tiwala sa sarili na ipakita ang iyong kakayahan o talento? Paano? Narito ang mga susing sagot. Para sa unang pangkat. Ikalawang pangkat. Ikatlong pangkat. Batay sa pangkatang gawain, ano ang iyong naramdaman sa ating gawain? Nagkaroon ba kayo ng tiwala sa sarili na ibahagi ang iyong mga kakayahan o talento? Magkakaroon tayo ng gawain at ito ang mga panuto na inyong susundin. Ipapaskil ng guro ang mga bubble map graphic organizer na naglalaman ng iba't ibang kakayahan o talento. Bibigyan ng bawat mag-aaral ng meta cards at isusulat ang kanilang pangalan. Magpahayag ng hudyat kung dapat na nilang idikit ang kanilang pangalan sa talentong hilig o gusto nilang matutuhan. Matapos ang gawain natin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino-sino ang tumutulong upang mapahusay at malinang pa lalo ang inyong kakayahan o talento? Ano ang nalinang na pagpapahalaga sa iyong sarili upang maipakita ang iyong kakayahan o talento? Piliin ang letra ng pinakatamang sagot o tugon at isulat ito sa iyong kwaderno. Si Maria ay mahusay umawit at si Melinda naman ay mahusay sumayaw. Ano ang tawag sa kanilang kahusayan? A. Aktibidad. B. Kakayahan at talento. C. Gawain. D. Takdang aralin. Mahusay, ang sagot ay B. Kakayahan at talento. Si Rico ay magaling maglaro ng basketball. Ano kaya ang maaaring dahilan bakit siya magaling sa basketball? A. Nagising siyang talentado sa paglalaro ng basketball. B. Nagpractice siya
kasama ang kanyang kuya at tatay. C. Ayaw niyang maglaro ng basketball. D. Gusto niyang maglaro ng basketball ngunit kulang ang oras sa pag-eensayo. Tama, ang sagot ay B. Nag-practice siya kasama ang kanyang kuya at tatay. Gusto ni Leia na matutong gumuhit gaya ni Nena. Paano niya ito matutuhan? A. Aawayin si Nena dahil magaling siyang gumuhit. B. Magpabili ng mga kagamitan sa pagguhit. C. Magpapaturo kay Nena kung paano gumuhit. D. Iiyak para may gustong magturong gumuhit. Mahusay, ang sagot ay C. Magpapaturo kay Nena kung paano gumuhit. Si Wena ay hindi pa mahusay umawit katulad ng kanilang kapamilya. Ano ang gagawin ni Wena upang maging mahusay katulad ng kanyang kapamilya? A. Mananatili na lang kung ano ang kanyang kahusayan sa pag-awit. B. Mag-eensayo palagi kasama ang kapamilya upang mas lalong maging mahusay sa pag-awit. C. Magagalit sa kapamilya sapagkat mahuhusay silang umawit. D. Maiinggit na lamang sa kahusayang umawit ng kanyang pamilya. Tama, ang sagot ay B. Mag-eensayo palagi kasama ang kapamilya upang mas lalong maging mahusay sa pag-awit. Gustong maglaro ng badminton ni Gib, ngunit hindi siya marunong. Ano ang gagawin ni Gib upang matutong maglaro ng badminton? A. Magpapabili ng raketa sa kanyang mga magulang. B. Matutulog na lamang kesa maglaro ng badminton. C. Magpapaturo sa mga kaibigang marurunong maglaro ng badminton. D. Makikipag-away sa kanyang kalaro. Mahusay, ang sagot ay C. Magpapaturo sa mga kaibigang marurunong maglaro ng badminton. Para sa ikalawang araw, pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, tayo ay magkakaroon ng isang laro na may pamagat na Copycat. Panoorin ang video o larawan na ipapakita ng guro. Gayahin ang nakita sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, palakpakan ng 3 beses bilang tanda ng aktibong pakikilahok. Mga larawan. Sumunod na larawan. Sumunod pang larawan. Pang-apat na larawan. Ano ang ginagawa ng mga nasa larawan? Sino-sino ang gumagabay upang mapahusay ang kakayahan o talento ng mga batang nasa larawan? Paano nalilinang ang kakayahan o talento ng bata na nasa larawan? Mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang napahahalagahan ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya at nakalilinang sa taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Naipaliliwanag na ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa kanyang taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Hilig o nais, ang damdamin ng malasakit o matinding interes sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkahumaling.
Sports, isang uri ng pisikal na aktibidad o laro na nangangailangan ng kasanayan, ginagawa para sa kompetisyon, libangan o pagpapabuti ng kalusugan. Maliksi, may kakayahang umaksyon ng may kahusayan at bilis. Pamilya, kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Talento o kakayahan, likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan na gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Halina't magbasa. Si Lester at ang kanyang sports. Si Lester ay isang mag-aaral na mahilig sa sports tulad ng basketball, volleyball, football, at patintero. Isa siyang maliksi at malakas na manlalaro sa kanilang paaralan. Kwento niya noon sa kanyang kaklase na si Gino, naging talentado siya sa sports sapagkat madalas siyang tinuturuan ng kanyang tatay at kuya na mahuhusay rin sa mga nasabing sports. Dahil dito, naisip ni Gino na magpaturo rin sa kanyang nanay at ate kung paano tumugtog ng instrumento sa musika sapagkat nakikita niyang mahuhusay at may hilig tumugtog ang mga ito. Ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Ano-ano ang mga sports na natutuhan ni Lester sa kanyang tatay at kuya? Sa inyong palagay, nagkaroon ba ng tiwala sa sarili si Lester bago niya matutuhan at maging talento ang mga sports na kanyang pinaghusayan? Paano niya ginawa ito? Ano ang ginawa ni Gino upang mapahusay ang kanyang nais matutuhan na talento o kakayahan? Paano mo ibabahagi ang inyong hilig o nais na kakayahan o talento sa iyong kamag-aral, sa iyong guro, sa iyong pamilya? Mahalaga na malaman ang ating mga kagustuhan, matutuhang kakayahan at talento na makilala ng lubos ang sarili at malilinang din ang may tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, bilugan ang larawan ng batang may nais, matutuhang kakayahan o talento. Nakikipag-away sa kanyang kapatid. Batang ginagabayan ng kuya na maglaro ng football. Batang ginabayan ng ate na umawit. Batang ginagabayan ng nanay na manahi. Batang nayayamot na hindi niya magawang maglaro ng badminton. Para sa ikalawang pangkat, maglista ng mga kakayahan o talento na nais nyo pang matutuhan sa gabay ng inyong pamilya gamit ang graphic organizer. Sino-sino ang nais mong gumabay sa inyo upang mapahusay ang inyong kakayahan o talento? Narito ang graphic organizer na gagamitin. Para sa ikatlong pangkat, punan ng angkop na letra sa patlang upang mabuo ang salita na ayon sa kahulugan na babanggitin. Narito ang mga salitang bubuuin. Narito ang mga susing sagot. Sa unang pangkat, larawang may bilog sa numero 2, 3 at 4. Ikalawang pangkat. Ikatlong pangkat, narito ang mga salitang nabuo: hilig, gusto, talento, kakayahan, nais, at tiwala sa sarili.
Magkakaroon tayo ng gawain at ito ay ang mga panuto na inyong susundin. Ipapaskil ng guro ang meta cards na may mga salitang mag-aaral, kakayahan o talento, pamilya, tiwala sa sarili. Piliin sa meta cards ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, tawag sa mga taong may nais o hilig na mapaghusay ang kanyang kakayahan o talento. Pangalawa, kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Paniniwala sa sariling kakayahan. Narito ang mga susing sagot: mag-aaral, pamilya, kakayahan o talento, tiwala sa sarili. Isulat sa inyong kwaderno ang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Si Mario ay magaling mag-basketball. Gusto niyang ibahagi ito sa kanyang mga kaklase. Ito ay check. Si Pancho ay nais matutong lumangoy. Gusto niyang magpaturo sa kanyang guro sa mape. Mahusay, ito ay check. Si Jenny ay magaling sumayaw. Ngunit nahihiya siyang ibahagi ito sa iba. Tama, ito ay X. Si Ellie ay mahilig tumula. Sa buwan ng wika, siya ay nagboluntaryong sumali sa patimpalak. Mahusay, ito ay check. Ang gusto o hilig ay ang nais na gawain o bagay na gustong makamtan. Tama, ito ay check. Isulat sa inyong kwaderno ang sagot. Ano ang inyong hilig gawin? Ano ang nais mong matutuhang gawain? Sino ang maaaring gumabay sa iyo sa nais mong matutuhang gawin? Sino ang inspirasyon mo para sa nais mong matutuhang gawin? Sino ang gusto mong matulungan upang makamit ang kanyang nais matutuhang gawin? Para sa ikatlong araw. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, pag-aralan natin ang aking mga ipapakitang larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Ano-ano ang mga kakayahan o talento na ipinapakita ng larawan? Paano nalinang ang kanilang kakayahan o talento? Mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang napauunlad ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Naibabahagi ang sariling kakayahan o talento na natuklasan sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ating tutuklasin ang iba't ibang mga kakayahan at talento na maaari ninyong matutuhan sa tulong ng inyong pamilya. Hilig o nais, ang damdamin ng malasakit o matinding interes sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkahumaling. Pamilya, kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Talento o kakayahan, likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain
na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Tiwala sa sarili, paniniwala sa sariling kakayahan. Tingnan at pag-aralan nating muli ang mga larawan na ginamit natin kanina na nakapaskil sa ating pisara. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Pumili ng isa na inyong nais o gustong matutuhang kakayahan o talento. Pumunta sa larawan na iyong nais o gustong matutuhan na kakayahan o talento. Kung nakapili na kayo ng inyong nais o gustong matutuhan na kakayahan o talento, sabay-sabay bigkasin ang mga salitang mga kakayahan at talentong nais ko. Ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Sino ang gumagabay sa iyo upang mapahusay ang iyong kakayahan o talento? Ano ang hilig o nais gawin ng iyong mga magulang o tagapangalaga? Mayroon ka bang kapatid o mga kapatid? Ano ang hilig o nais gawin ng iyong kapatid? Mayroon ka bang pinsan o mga pinsan na malapit sa isa't isa? Ano ang hilig o nais nilang gawin? Gusto mo bang matuto ng sports? Anong sports ang nais mong matutuhang kakayahan o talento? Ano ang iyong hilig na hilig din ng iyong kapamilya? Mahalaga na malaman ang ating kagustuhan, matutuhang kakayahan at talento para makilala ng lubusan ang sarili at malilinang din ang pagtitiwala sa sarili sa tulong ng pamilya. Ngayon, isasagawa natin ang pangkatang gawain. Unang pangkat, punuan ang mga hinihinging ideya. Isulat ang mga taong gumagabay upang mapahusay ang kakayahan o talento na mayroon kayo. Isulat ito sa malaking bilog na nasa gitna. Gawin ito sa inyong kwaderno. Isulat ang mga kakayahan o talento na napahusay ng gabay ng iyong pamilya. Isulat ito sa maliliit na bilog. Para sa ikalawang pangkat, tanungin ang iyong mga kagrupo at sagutan ng mga sumusunod na tanong. Sino-sino ang may hilig sumayaw kapag may programa sa paaralan? Sino-sino ang may hilig umawit kapag may programa sa paaralan? Sino-sino ang may hilig tumula kapag may programa sa paaralan? Sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay maglaro ng sports? Sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay maging mabuting mag-aaral? Paano naging mahusay ang iyong mga kakayahan o talento? Punan ng angkop na letra ang patlang para mabuo ang salita ayon sa kahulugan nito. Narito ang mga salitang bubuuin. Ang mga susing sagot ay nanay, kaibigan, pamilya, tatay, kapatid. Ano ang nalinang na pagpapahalaga ng iyong pamilya upang mapahusay pa ang iyong kakayahan o talento? Iguhit sa iyong kwaderno ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung ito ay mali. Si Mario ay gustong matutong sports ngunit ayaw siyang turuan ng kanyang kuya. Ito ay malungkot na mukha. Si Leo ay mahilig tumula tuwing may patimpalak, ngunit siya ay nagagalit kapag siya ay natatalo. Ito ay malungkot na mukha.
Si Leia ay nais matutong gumuhit kung kaya siya ay nagpapaturo sa kanyang kaibigan. Masayang mukha. Ang magkaparehong hilig o kakayahan ay magandang pundasyon ng relasyon ng magkakaibigan. Masayang mukha. Ang iyong gusto o hilig ay tumutukoy sa ipinilit na gawain sa'yo. Malungkot na mukha. Dahil natutuhan na ninyo ang mga kakayahan o talento na gusto nyong linangin kasama ang inyong pamilya, ngayon ay gagawa kayo ng bangkang papel. Gumawa ng bangkang papel tulad ng nasa larawan na ipapakita. Isulat sa paligid nito ang pangalan ng iyong pamilya at mga kaibigan gamit ang Crayola o iba pang gamit pang kulay. Sa tabi ng bawat pangalan, isulat ang kanilang hilig o talento na gusto mo ring matutunan. Ano ang inyong nararamdaman o ipinakitang katangian habang isinasagawa ang gawain? Bakit kailangan ng tiwala sa sarili kapag gumagawa tayo? Para sa ika-4 na araw. Buuin ang jumbled letters. Mahusay, ang sagot ay tiwala sa sarili. Ikaw ba ay may tiwala sa sarili? Paano mo maipapakita na may tiwala ka sa iyong sarili? Sa araling ito, kayo ay inaasahang nasasanay ang pagtitiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahan o talento. Napatutunayan na ang pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang ng taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon, inaasahang maipapakita ninyo ang may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kakayahan at talento, at ito ay maiuugnay ang kahalagahan ng pamilya. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Hilig o nais. Pamilya. Talento o kakayahan. Tiwala sa sarili. Halina't magbasa. Ang aking mga kakayahan ni Lady Love You Peralta. Sa aking murang kaisipan, kakayahan ko'y hindi matatawaran. Salamat sa aking guro at mga magulang sa paghubog ng aking kaalaman. Pangalan kong nag-iisa sa mundo, kaya kong isulat ito. Mga letra at tunog sa alpabetong Pilipino, kaya kong kilalanin at bigkasin ito. Bilang 1 hanggang 20, kaya kong bilangin ito. Tula, tugtog at musika, kaya kong bigkasin. Umindak at kumanta. Iba't ibang hugis at magagandang larawan, kaya kong bakatin. Iguhit at kulayan. Kaya tara, aking kaibigan, sa mga pagsasanay ako'y iyong sabayan. Ano ang mensahe ng binasang tula? Batay sa tulang inyong narinig, ano ang talentong gustong ibahagi? Bakit siya talentado? Tumayo ng mabilis kung tumitibay ang iyong pagtitiwala sa sarili at itaas ang 2 kamay kung hindi. Ang aking pagtitiwala sa sarili ay tumitibay kapag may sumusuporta sa aking kakayahan.
Ang tiwala ko sa sarili ay tumitibay kapag kasama ko ang aking mga kaibigan na maglaro. Ang aking pagtitiwala sa sarili ay tumitibay kapag sinasabi ng aking magulang na ipinagmamalaki nila ako. Ang aking pagtitiwala sa sarili ay tumitibay kapag niyayakap ako ng aking magulang. Ang aking pagtitiwala sa sarili ay tumitibay kapag sabay-sabay kaming umaawit, sumasayaw at nagsasaya kaming magkakapatid at magkakaibigan. Mahalaga na malaman ang ating mga kakayahan at talento upang makilala ng maayos at mahusay at ating mga sarili. Malilinang din natin ang pagtitiwala sa sarili sa tulong ng ating pamilya. Ngayon, puna ng mga patlang ng may tiwala sa sarili. Ako ay si Patlang, mahilig akong patlang. Tinuturuan ako ni Patlang na pagbutihin ang aking patlang. Ginaganahan akong maglaro ng patlang kapag kalaro ko si Patlang. Natutuwa akong patlang kapag kasama ko si Patlang. Kompletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ako ay si Patlang. Ako ay mahilig patlang. Ang pamilya ko ay sina Patlang. Ang mga kaibigan ko ay sina Patlang. Ang aking nais matutuhan ay patlang. Binabati ko kayong lahat, ipinakita ninyo ang iyong pagtitiwala sa sarili. Ngayon, gagawa kayo ng eroplanong papel. Maghanda na kayo. Maghanda ng papel o anong recycled paper na pwede pang gamitin. Gumawa ng eroplanong papel, gayahin ang ipapakita ng guro. Isulat sa papel ang mga talento na nais mong matutuhan. Kulayan na ang eroplanong papel. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang paggawa ng eroplanong papel? Bakit kailangan ng matibay o matatag na pagtitiwala sa sarili kapag gumagawa tayo?